Good day mga ka-trouble. Dala naman tayo sa ating balitang basketball. Pero bago yan, huwag kalimutang subscribe at hit na rin ang notification bell para maging updated kayo sa ating mga video. Mga ka-trouble, ngayong araw marami tayong pag-uusapan about sa NBA sa nagaganap na regular season. Ang ngayong araw nagkaroon ng dalawang laro. Ito ay sa pagitan ng Lakers at ang Suns at of course ng Milwaukee Bucks at itong 76ers. So unahin muna natin ang laro ng Milwaukee Bucks at 76ers. So ngayon nga po mag-debut na itong si Damian Lillard dito po sa Milwaukee Bucks. At sa Philadelphia naman wala pa rin po itong si James Harden. Pero nag-join na po siya sa practice kaya lang hindi pa rin siya kasama dito po sa lineup na maglalaro ngayong araw. So simulan natin ang kwento or ang balita about dito sa Milwaukee Bucks. At kanina nanalo nga po sila ng 1 punto lamang, 118-117. Ito ay sa pangunguna ni Damian Lillard. So siya kumuna ng 39 big points at meron siyang 8 big rebounds at 4 assists. Talagang mainit po si Damian Lillard kanina. Talagang kitang-kita ang kanyang magiging fit dito po sa lineup ng Milwaukee Bucks. Samantalang si Giannis ay may 23 points at 13 rebounds. So double-double performance dito po sa former MVP ng NBA na si Giannis Antetokounmpo. So maganda po ang kanilang tandem mga ka-trouble kung isipin. 39 at 23. So maganda na po yan dahil sila ang dalawang superstars dito po ng Milwaukee Bucks. Pero naglaro po kanina si Chris Middleton kaya lang siya ay umiscore lang ng 6 points, 3 rebounds at 4 assists. Pero malaking tulong naman na nakuha nila sa kanilang primary center na si Brook Lopez na kumana ng 13 points at 2 rebounds. At sa bench naman ay kumana si Bobby Portis ng 10 points at si Jay Crowder ng 9 points. So kung titingnan natin maganda po ang lineup itong Bucks dahil malakas din ang kanilang bench lalo na sa panguna Jay Crowder at ito ni Pat Connaughton at si Bobby Portis. So malaking bagay ito para sa Milwaukee Bucks dahil sa kanilang 1-point lead lamang na pagkapanalo sa Philadelphia 76ers. Sa pili naman nag-ambag at gumawa si Tyrese Maxey. So ng 31 points, talagang siya na po yung pumalik kay James Harden dito dahil siya po yung nagkana ng MVP performance with 31 points, 4 rebounds at 8 assists. At gumawa rin si Joel Embiid ng 24 points at 7 rebounds with 6 assists. At tumulong din dito si Tobias Harris with 20 points. At itong si DeAnthony Melton na may 10 points din. Kaya lang hindi ito naging sapat para maipanalo nila ang kanilang laro. So sa Milwaukee Bucks, mga kalaban nila sa sunod na laro, itong Atlanta Hawks sa October 30. So 7 a.m. po yan mga katrobol. At ito namang 76ers, ang susunod nilang mga kalaban, itong Trailblazers ni Scoot Henderson. 7:30 po yan at October 30 din ang kanilang laban. So ano man sabi niyo po sa performance si Damian Lillard sa bagong Bucks? Sa tingin nyo, makakapasok sa playoffs at magiging contender sa East? Mag-comment na sa baba at isa-isahin natin yan. Ngayon, dumako naman tayo sa paborito ng lahat. Ito ay ang LA Lakers at ang malakas na Phoenix Suns. So bago ang larong ito, natalo ang Lakers ng una. Laro nila laban ito sa Denver Nuggets, of course, dahil sa defending champion po yun, mga katrobol. At si LeBron ay may limited minutes lamang. Pero ngayon, ang Phoenix Suns ay may 1-0 bago pong larong ito. Sa panalo nila over sa Warriors 104-208. So, simulan natin ang kwento about dito sa LA Lakers. Sa first quarter, mainit po ang Phoenix Suns. Kaya kumana silang 30 points, samantalang 18 lamang ng Lakers. Ito ay sa behind Kevin Durant's performance. Talagang mainit po si Kevin Durant. Bago pa ng larong ito, wala po si Bradley Beal at itong si Devin Booker dahil sa kanilang injury. Yan, so hopefully makakalaro sila sa next game. Ngayon, si Kevin Durant lang po ang kanilang superstar at ang isang all-star na si Jusuf Nurkic. So dalawa po silang magtitimon dito or mangunguna sa sa Phoenix Suns. Sa second quarter naman, bumawi ang LA Lakers. Gumawa sila ng 30 points dahil ito sa pangunguna ni Anthony Davis at 22 points lamang ito sa Phoenix Suns. Pero lamang pa rin po sa first half ang Phoenix Suns ng 12 points. Yan, medyo malaki-laki pa rin ang lamang itong Phoenix Suns kasi talagang mainit po itong si Kevin Durant. So pagdating ng third quarter, umalago ang Lakers or ang Phoenix Suns ulit. Kaya natambakan po ang Lakers unfortunately. At ang malaki pa rin ang lamang ng Phoenix Suns. So 32-24. But pagdating ng fourth quarter, doon na po umalago ang Lakers. 28-11 po ang naging score. At ang score po sa final score ay 100-95. Panalo po ang LA Lakers. Ito ay sa panguna, of course, ni Anthony Davis with double-double performance, 30 points and 12 rebounds with 2 assists.
Pero ang talagang bumuhay dito is yung si LBJ na may 21 points, 8 rebounds and 9 assists at kanyang 35 minutes of playing time. Si Anthony Davis po ay may 39 minutes. So medyo tumaas po ang playing time dito ni LeBron James, kaya umabot siya ng 35 minutes. At si DeAndre Russell naman ay sumagunda dito kay LeBron James with 14 points, 4 rebounds and 5 assists sa kanyang 33-minute play. At si Austin Reeves naman ay may double figure din with 10 points sa 28 minutes of play. So kapansin-pansin na 0 po ang ginawa ni Taurean Prince, pero hindi pa yung naging problema para matalo po itong LA Lakers. Yon mga katrobol. At maganda rin laro ng kanilang mga bench. 7 points kay Gabe Vincent, Christian Wood with 7 points, Ruby Hachimura 7 points, Cam Reddish with 4 points. Ayun po mga katrobol. At ang susunod na mga kalaban ng LA Lakers ay itong Sacramento Kings din na wala pang talo with 1-0. That's gonna be on October 30, 9 a.m. naman yan mga katrobol. Hindi ako nagkakamali, sa home court po ito ng Lakers. Yes, so yung mga katrobol. At ito namang Phoenix Suns, ang kakalaban naman nila sa susunod na laro ay itong Utah Jazz sa October 29th. Yan, sa 10 a.m. po mga katrobol. So sa home court po yan ng Suns. Alright, so yun nga po ang ating mabilis ng update mga katrobol. Kung meron pa yung mga komento, paki-comment lang down below at isa-isahin natin yan. Once again, this is Troubleshoot. I'm out.